Hi everyone! Sa video na ito, i-feature natin ang isa sa mga bumabalik na mountain bike hubs sa Philippine market, ang Cruiser XM490. At dito, i-feature rin natin ang specs niya, ang price at kung saan sila magiging available. And dito rin natin hihimayin kung ano nga ba ang comparison niya with other competing hubs in terms of specs niya. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa YouTube channel natin, mag-subscribe ka na para sa mga future contents, videos, and giveaways natin. Bale, konting idea lang, ang Cruiser hubs ay matagal na sa Philippine market natin. Isa siya sa mga hubs na pwede mong itapat sa hubs na nasa market ngayon katulad ng Saturn, Speed 1, Sagmit, Weapon, and made in Taiwan rin siya. Bale, magiging available ito sa tatlong colors, red, black, and blue. And dalawa yung variants nila, which is yung HG base or yung Hyperglide na variant at MS naman, which is yung Microspline. Mamaya pag-uusapan natin yung difference nila para at least may idea din kayo. Bale, ang prices nila is for the Hyperglide variant, nasa 3,750 and sa Microspline naman na variant is 4,620. Available ito sa lahat na branches, Tandang Sora branch, and magiging available ito sa Region 8 branches namin sa Tacloban City, Palo Leyte, and Ormoc City. And available rin to sa online platforms namin sa haranimall.com and sa Shopee account ng Haranimall. So same prices po pala yan lahat sa branches and sa online. So wala siyang differences. So mapunta tayo sa hubs. Bale, ito yung Hyperglide variant ng Cruiser XM490. So yung hubs na Cruiser XM490 is cassette type. So to give you an idea, ang cassette type is na-develop siya in 1970s. Ito yung most common type of hubs na nakikita natin sa market. Kung magamit siya ng free hub system na nakamount sa body ng hub. So ito yung nagbibigay ng cylindrical mechanism kung saan pag ito-turn mo siya ng counterclockwise, hindi nagmo-move yung bike nyo. Whereas pag ito-turn mo siya ng clockwise, nalalak siya, which causes the drivetrain to move forward. So yan yung nagkakos ng bike para umabante. Dito rin pumapasok yung pulse type or ratchet type mechanism na kung saan pag-uusapan din natin sa later part ng video. Katulad ng sinabi ko kanina, ito yung pinaka-common na type of hub sa Philippine market natin. Kasi ang less common is yung freewheel type. Yung freewheel type naman is yung mga nakikita natin sa mga entry-level na mountain bikes or yung mga budget bikes na naka 6 or 7 speed. And this one, ito yung mga binibili na pang-upgrade. Kaya common siya sa market natin. So para mabigyan kayo ng konting background, itong Cruiser hubs na to is compatible with 8 to 12 speed na yung Hyperglide variant. Now, given na mag-12 speed kayo, dapat non-Shimano ka para compatible dito sa hubs na to. Again, yung Hyperglide variant ng Cruiser hubs XM490 is compatible with 8 to 11 speed na Shimano and non-Shimano drivetrain and 12 speed naman sa non-Shimano drivetrain. This also applies to other hubs sa market natin such as Speed 1, Saturn, Sagmit, Weapon, Ragusa, etc. Usually 8 to 12 speed compatible naman talaga sila eh. Sa Cruiser hubs na Microspline variant naman, compatible siya sa 8 to 12 speed na cassettes na may Microspline fittings. And ang pinaka-common dyan talaga na Shimano drivetrain is yung mga matataas na series, which is yung Deore, XTR, SLX, yun. Reminder lang, before kayo bumili ng hubs, make sure muna kung Hyperglide or Microspline yung sprocket nyo para iwas incompatibilities and para di masayang yung purchase nyo. Number of holes naman is 32 holes, which is the most common sa market natin. And dahil dyan, madali siyang i-maintain at madali ka rin makahanap ng spare parts if ever you're looking for an upgrade. Meron din ibang holes, which is 28 holes and 36 holes na wala sa Cruiser hubs na feature natin. Yung 28 tsaka 36 holes, it's just a matter of preference lang naman din. Personal preference to be exact. Kasi yung 36 holes is commonly used sa extreme mountain bike riding para mas matibay yung kapit ng wheelset niya. And whereas sa 28 holes naman is more on lightweight, which is suitable for road bikes. So it's more of preference lang talaga siya. Sa bearing type naman ng hubs, steel bearing siya. Bale, 2 sa harap and 4 naman sa likod. So, very common naman to sa mga mountain bike hubs sa market natin eh. Kasi ito yung kumbaga yung modern technology na rin. Ang drawback nga lang niya is medyo sensitive siya kapag kailangan nyo siyang i-maintain kasi seal bearing siya eh. So, okay, most likely kailangan nyo ng mechanic pag magre-repack kayo or magme-maintain ng ganitong type of hubs. Whereas, sa mga naka-loose bearing na hubs, which is very common sa mga entry-level na mountain bike na 6-7 speed, madali lang siya i-maintain kasi nakabulitas pa yung bearings niya eh. So, ang dropout naman ng Cruiser hubs natin is quick release.
Ang disadvantage nga lang niya is wala siyang through axle na converter kit na kasama. Whereas sa ibang hubs na common sa Philippine market natin, may kasama na siyang through axle converter kit. Pero hindi ibig sabihin na hindi pwede sa through axle yung cruiser hubs natin. Kasi kung nakikita nyo dito, malawak yung butas niya sa gitna. So, pwede mo siyang i-convert to through axle. Ang kailangan mo lang gawin is bumili ng conversion kit separately para sa through axle niya. Ang cruiser hubs naman ay bolt type. Ang ibig sabihin niyan is compatible siya sa disc rotors. So, bali ito yung disc rotor na kailangan ikabit sa cruiser hubs natin. So, bali may 6 siya na bolts. At ang pagkabit niya dito is ilalapat mo lang siya sa hubs mismo, linalagyan mo na ng bolts. Meron din ibang hubs sa market natin na common sa Shimano na naka-center lock feature na siya. So, ibig sabihin nito is kailangan mo lang siya ilapat directly, easy attachment na siya at di mo na kailangan ng bolts para i-attach yung rotors sa hubs. Pagdating naman sa hub spacing, ang cruiser hubs ay non-boost. Ibig sabihin, 9 by 100mm yung front hub niya at 10 by 135mm naman yung rear hub niya. Ganito rin yung exact hub measurement sa mga common na mountain bike hubs katulad ng Ragusa, Speed 1, Saturn, at iba pa. Katulad ng sinabi ko, non-boost siya. So ano rin naman ang boost? Ang boost, ang pinakaiba lang naman is mas malawak yung hub spacing niya. Katulad nito, na hawak ko ngayon is yung Fovno rear hub na boost na nasa 148mm yung spacing niya. So ba't nga ba dinisign yung boost technology? Dinisign siya for extreme mountain bike riding kasi ginagamit dito yung mas makapal na tires kaya mas malawak yung tire clearance din niya. So kapag extreme MTB rides, ito yung free ride, downhill at enduro. So pagdating naman sa engagement mechanism, ang cruiser hubs is pulse type. 6 poles at 1 tooth per pole. So ano nga bang engagement? Ang engagement ay kung ilang clicks ang naririnig mo pag nag-freewheel yung hubs nyo. Siyempre nakadepende yan sa number of poles, teeth bawat pole at yung ratchet type niya. Yan yung mga point of contact or yung teeth na nakapalibot dito. So basically, more poles and teeth means louder noise and more engagement. Ibig sabihin, mas pino ang tunog niya. And more importantly, mas mabilis yung transfer of power niya pag nagpe-pedal kayo. Which is very common naman sa mga high-end na mountain bikes. Kaya sinasabi rin nilang tunog mayaman kasi yung tunog niya talaga is pang mayaman talaga ng mga hubs. So ano nga ba yung ratchet type? Itong hawak ko ngayon is example ng ratchet type na hubs, yung Fovno rear hubs. Kung ang pulse mechanism ay ratchet to pulse, ang ratchet naman is ratchet to ratchet. So, ibig sabihin, dalawang ratchet na nagkakaroon ng contact with each other directly. Compared sa tunog nitong cruiser hubs, yung ratchet type hubs is more crisp and very clicky siya. Yung parang may gap yung clicks niya. Actually, maingay siya pero less pino siya compared sa mga pulse type na hubs. Usually, magnetic ratchet type sila and they were designed for lighter weight, added stiffness, higher precision sa performance, and durability. At the end of the day, you can never go wrong with ratchet type or pulse type kasi they are good in their own ways naman. So, ganito yung tunog ng cruiser hubs. Ito naman yung sa ratchet type na Fovno rear hubs. Example. Six poles, 3 teeth. Sound check. Speed 1 hubs. 6 poles, 3 teeth, Saturn hubs. Shimano Microspline. Mr. Bikes 3 poles. Pagdating naman sa cruiser hubs ay may dalawa silang variant in terms of their technology, yung Hyperglide at yung Microspline. Ang Hyperglide is designed by Shimano, so kung makikita nyo, very shallow yung splines niya. So built siya for 8 to 12 speed na cassettes. Kaya rin siya inimbento ng Shimano to make room for 11T na smallest cogs. So itong other variant naman ng Cruiser XM490 hub is the Microspline na variant. So yung Microspline is dinesign siya ng Shimano for 12-speed na cassettes. And ginawa siya to make room for smallest 10 teeth na mga cogs. At dahil dyan, naging stiffer ang connection niya sa free hub body dahil dito sa 23 splines na nakabuo dito sa free hub body niya. At ang Microspline na hub ay pwede sa boost tsaka non-boost. So in this case, yung cruiser hubs natin is compatible
sa non-boost. At meron rin isang cassette body na technology na hindi common sa market natin, which is yung XD or XD driver. Ang XD or XD driver ay dinesign ng SRAM for better axle support via bearing location. Ibig sabihin, mas stable ang kanyang hub connection at mas improved yung cassette or driver interface niya. Ginawa siya ng SRAM kasabay ng pag-introduce ng SRAM XX1 ng group set. Naging kilala rin yung technology na ito dahil ito yung free hub body na kayang mag-support ng 19 na smallest cog. Compatible siya sa 10, 11, tsaka 12 speed given na XD yung cassette rin niya. Pero yun nga, mas common ito sa overseas na market so hindi siya common talaga dito sa market natin kaya bihira lang talaga tayo makakita ng mga XD drive na hubs. So yun, bali yun yung specs ng Cruiser XM90 na Hyperglide na hubs and yung Microspline naman na variant. So sana may natutunan rin kayo kahit papano sa binigay kong basic na info regarding sa iba't ibang specs ng hubs natin. Again, ito yung specs ng Cruiser XM490 na hubs para sa Hyperglide and Microspline na variants. Tsaka nakalagay rin dyan yung prices nila. At kung ako yung tatanungin nyo personally, if worth buying ba yung Cruiser XM490 na hubs, masasabi ko is sulit siya for a price and for a specs na ganito na. Actually, tunog mayaman naman silang lahat Nasa inyo na yan kung anong klaseng yaman ang hanap nyo. Merong mataba, merong payat, merong matingkad, at syempre meron din yung saktong-sakto lang. Pero kidding aside lahat naman na hubs is magaganda. Nasa inyo lang talaga kung ano yung pipiliin nyo. So, bale, isa na to sa mga options na pwede nyong i-consider. At shoutout muna tayo, Shoutout kay John Iverson de la Cruz. Shoutout sa'yo. Shoutout rin kay Gino Carlo Magbalot. Shoutout rin kay Rain Carpio. Shoutout sa'yo. Shoutout kay Ralph Joseph George Buslon. At shoutout kay Christian Guerpo. At special shoutout rin kina Kuya Reynan. Kay Kuya Reynan, yung mechanic natin sa Striga Bikes Tandang Sora branch. Shoutout sa inyo. And shoutout kay RVL Arangco, Cedric Jan Encarnacion, tsaka Renz Tindugan, at kay Christopher Corsiga. Yan, shoutout sa inyo at salamat sa panonood. At nga pala, meron tayong ongoing giveaway ngayon sa Striga Bikes YouTube channel in celebration for our 1,000 subscribers. So, panoorin nyo lang yung YouTube video na ito, okay? Then, sundin nyo lang yung mechanics na nakalagay sa YouTube video na yon. Make sure to subscribe para maging qualified kayo and sundin nyo lang yung mechanics, okay? We will be choosing 3 lucky winners para sa mystery boxes natin na worth 1,000 to 1,200 per mystery box. Again, 3 lucky winners para sa mystery box natin, i-announce natin sa February 21 na upload dito sa Striga Bikes YouTube channel, okay? So mag-subscribe ka na and sumali ka na sa giveaway natin. Malay mo, ikaw yung susunod na mananalo ng mystery box natin. At kung nagustuhan niyo yung video na to, please subscribe to our channel, like this video, and share it with your friends. At comment down below kung anong current hubs na nasa setup nyo. Comment rin kayo kung nagustuhan niyo yung Cruiser hubs natin. Again, like, comment, share, and subscribe. Share this with your family and share this with your Kapadjak friends. Again, ako nga pala si Jan ang nagsasabing, okay nang tunog mayaman, basta wag lang tunog mayabang. Okay? Joke lang. Again, ako nga pala si Jan ang nagsasabing, ride safe sa inyong lahat, stay safe, mag-mask kayo palagi sa labas, and God bless sa ating lahat. Yun.